Yan. Dito si Brother Rowell Bondok from Marulas. Ha? Ayan, nasa Canada yan. Nasa Canada. Yan, kapatid niyan si Rowena Bondok. Yan. Hiningal ako, makita ko. So, ito si Brother Rowell. Rowell. Ay, meron din tong lately parang, ilang years na ba yun? Yung sa prostate mo? Bali, nalaman ko siya 2019. Na may hirap na akong, hindi ko naman actually nalaman. Pero hirap akong bihi. Tapos nag-bleeding na ako, bihi na ako ng dugo. Tapos, ano nangyari? Nagpa-check up ka? Tapos, hindi pa. Tapos, hindi na ako makaihi na nakatayo. Kailangan nakaupo na. O, doon ako nagpanik. Doon ako kasi hirap na ako. Talagang, So, nagpa-check up ako. Napakataas ng PSA ko. Nasa 200. Usually, ang normal niyan, 4 lang to 5. Nasa 200 na ako. So, it means, sabi ng doktor sa akin, automatic pagka ganyan kataas, cancerous na yan. Kahit hindi ko Pero nag pa rin kami, nanigurado, nagpa-biopsy pa rin ako. Naka 15 shots ako ng biopsy. Lahat ng biopsy sa akin, positive na cancer. So sabi ng doktor, kailangan ng tanggalin yung prostate po kasi hindi na natin kaya hindi na kaya ng gamot. Mga gamot siya. Oo, hindi na kaya. So na-schedule ako for surgery operation. Yun, tinanggal. Robotic ang nag-prepare ng ko, hindi tao, robotic. Tapos 2 days ako sa hospital. Yun naman, okay naman. Kaya lang may kumalat. Bukod doon sa kumalat na yung cancer 2019 yan yung opera mo? Hindi. Bali nagpa-opera ako, 2023. Last year. Last year. Kasabay lang tayo yata ako, August. Yung aking gallbladder. Pero kasi ayoko nga magpa-opera, kaya tiniis ko yung sakit. Kaya lang talagang masakit na, sobra na kasi nasa buto na yung kumalat kasi siya Ang sabi kasi sa akin ng doktor, ang pinakamabilis kumalat na cancer, yung prostate. Oo? Yan ang pinakamabilis, sabi niya. At napakasakit, sabi niya. Kasi sa akin, pag inner bone na nasa loob na ng buto mo, papasok yun. Ang gusto niyang pumasok, hindi sa mga laman-laman mo Sa buto siya papasok. Intindi, no? Buto, kaya masakit. Sabi niya, ang buto, wala ka nang, hindi ba? Kaya ang remedy ko noon, may isang pumasok sa buto ko sa pelvic, kaya sakit, hindi na ako makayuko. So, natanggal na prostate ko noon, kaya kumalat na yung kumalat na yung cancer May 4 ako dito sa baga, may isa sa lymph nodes. Sa lymph nodes. Kaya inaagapan namin sa gamot. Nagsosolatex ako para hindi kumalat. Tapos panay ang MIR ko. Siguro naka 10 times ako na MIR. Ilang city. Pero kung wala kang budget talagang hindi mo kakayanin. Doon sa Pilipinas yan, siguro. Hindi kakayanin ng budget. Diba? Magkano MIR? Pero dyan, libre? Libre ako lahat dito. Canada. Oo, sa Canada, libre. Maliban lang sa drugs. Pagka kagaya nag-inject ako ng naka 8 steroids ako, saka 3 morphine. Pansandalo. Oo, ang ng steroids, 24 hours lang After 24 hours, mawawala yung effectivity niya, di ba? Sasakit na naman. So, kailangan mo na naman magkano isang steroids? Nasa 280 plus tax 300. Ano diba? Yun? Paano ka nga nag-survive sa ganun? Sa sakit? Kahit, ayun nga, sabi sa akin ng doktor,
kailangan pag nag-radiation ka, nagkikimo ka, trabaho ka. Pero ako, tinibayan ko, ang lakas ng ano ko, kasi dapat hinto ka na mag-work eh, kasi buto na yung tinamaan sa akin, pero nagtrabaho pa rin ako. Ngayon, sinabi ko dun sa kumpanya namin, pwede, light work lang. Hindi ako pwede magbuhat, hindi ako pwede basta nakatayo lang ako, tapos may dadaan sa akin na produkto, ganun lang, pumayag naman Oo, sila. ayos ah. Pero kung tutusin, talagang rekomendado ng doktor sa akin, Pahinga. mag-take a rest na ako, mag-take a rest na ako, mag-fight na ako ng EI. Ang EI kasi dito, babayaran ka ng gobyerno habang hindi ka nagtatrabaho. Kaya lang, hindi full salary. Kalahati lang ng salary mo, ang ibibigay sa iyo. Hindi sasapat. Oo. Oo. Hindi sasapat, di ba, nag-ano ka. So, inano ko pa rin. Kahit na gano'n, nag-rotation ako, pagkatapos ko magtrabaho, 4 o'clock, ang last namin, pupunta ako ng radiation ko. Bali, ilang rides yun? Bali, 4 na rides na bus, 2 train. Tinatyaga ako sa 21 days para lang, lalo pagod ako. Tapos ang hirap pa nun, nakapampers ka kasi naglilik eh. Maglilik, talagang hirap. Sa bus, ka. Makikita mo, pag last bus ko na, basang-basa yung pants ko, okay lang sa akin. Kasi parang, di ba, no choice eh. Hindi ka naman makapagpalit kasi wala, matuma lang CR dito sa Canada. Oo. Kaya at least yun nga, sinasabayan ko lang ng prayer. Pag gano'n, Amen. Oo. Nakasal lang ng loob, nakasal lang ng loob. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Sabi ko ngayon, kasi nung una talagang give up na ako eh. Ayoko magpagamot. Talagang sabi ko, surrender na ako. Sinurrender ko na kay Lord. Di ba naalala mo, nagkwentuhan tayo nila Mike, Monte Alegre, tayo nila, yung mga tarikan, di ba? Ang kwento mo doon, sabi mo nga, parang gusto mo na magpakamatay, di ba? Oo, actually, talagang, talagang pinausap ko na si Lord, nag-ano na ako, Lord, sabi ko, hindi ko na kaya. Kasi unang-una, stress mo sa sakit mo. Pangalawa, wala kang pamilya. Mag-isa. Walang mag-aalaga sa'yo, ako lang mag-isa rito. Diba? Rambo ka nga, Rambo. Na-opera ako, alam mo, umuwi ako rito, ako lang mag-isa. May catheter ako, nakakatheter ako dito sa kabila, drain ng dugo nung open ako. Ako lang mag-isa, magluluto ako, pumunta ako ng CR. Ako lang, walang tapos siguro mga natanggal na yung catheter, natanggal yung yung drain na rito, mga 1 week, lumabas na ako kasi wala akong makain wala na akong bigas, wala na akong bumili ako bigas, inarga ko yung 25, hindi na 25, mga na lang yan, half na lang yun pero isang sako pa rin siya na maliit. Kinarga ko, pag-uwi ko, nag-bleeding ako. Binuhat mo. Oo, kasi wala ka naman mautusan so nag-bleeding ako, sabi ng doktor, masapa yung sugat mo sa loob, sabi niya sa akin. Ang lakas ng loob mo, sabi niya ganyan. Talagang no choice ako kasi magugutom ka Talagang gagawa ka ng paraan para mag-survive ka, di ba? Oo. Wala ka ba yung parang trolley, wala kang ganun? Bumili pa lang ako. Yun. Bumili pa lang ako bumili ng trolley. Okay. Kasi nun talagang Oo, kasi paulit-ulit lang magiging problema kung bubuhat ka. Oo. Kaya nga, yun, sabi ko, Lord, talagang susurrender ko na yung buhay ko sa'yo, Lord. Sabi ko talagang, Actually, hindi ka naman mag-isa talaga dahil nandyan siya di ba? Nandyan ang Diyos di ba? Nandyan si Lord, ganun. Siya talagang, ko talaga. Talagang, sabi ko nga, Lord, talagang, ang utak ko noon talagang, kasi di ba naghahalo yung sakit ng sa prostate mo, yung sa tapos yung lungkot mo, psychological, Oo, yung depression mo. Kaya nga sabi yung doktor ko sa depression, sabi niya, kailangan mo ng bakasyon, kailangan mo mag-peace of mind.
Kasi nag-isolate na, yung Nag-healing, ganun. Oo. oo, yan na yung mind ko. Minsan pagka nasa tawiran ako, mabibilis yung mga siyempre, hinihintay mo go yung pedestrian. Parang gusto ko na tumawid, parang mawawala na ako sa sarili ko. Parang iniisip ko naman, dire-diretso ako sa purgatorio. Ako, kaso nga, kung hindi totoo yung purgatorio diretso na sa impyerno agad. Kapag sa purgatorio kasi, lalakarin pa yon. Kumbaga, meron kang backer. Saka iniisip ko pa noon, matadamay pa ako ng Ayun, makukulong pa yon. Oo, siyempre, kung may pamilya, magdadamay pa ako, di ba? Kumbaga, hindi maganda ang idea na magganong ka. Oo. At saka tol, yung magwawali sa daan, yung kalat mo. Dadakutin yun yung mga bituka, mga Diba? Tapos hindi wala sa utak ko yun. Sabi ko nga, ayoko na magdamay ng tao. Di, okay na. Nung nag-experience naman ako, nakabili, kasi bumibili ako 5-5. Pag may pera, 5-5. Binibili ko steroids. Binabudget mo na lang. Oo. Ang plano ko naman noon, saksak ko lahat yung 5. Yung steroids. Pwede may kamatayon, pwede. Hindi ka na, ay syempre hindi ka nagigising. Hindi ka nagigising no, dire-diretso na, maghihinto na yung, kasi pag nag-double steroids ka, ihinto ang puso mo. Dalawa lang, yari ka na. Oo, ihinto ang puso mo. Mag-i-stop pa na siya, kailangan nun, i-pump mo na lang, ikaw mabubuhay ka pa. O, hindi ka nagdamay, hindi ka na lang gigising, di ba? Ganun na lang. O, iniisip ko naman, ayoko nga dito magpalibing, ayoko naman dito magpaano. Tsaka ayaw mo magpakamatay, di ba? Oo, hindi. Ang iniisip ko naman, kawawa naman yung mga kapatid ko. Kasi sabi ko, hindi, ayoko pupunta pa sila rito, kukuhanin pa yung bangkay ko, parang gagastos pa, di ba? Parang, Ay, another abala na naman, ang mahal nun, di ba? oo, kahit sabi ko nga, i-cremate nyo na lang ako, para hindi kasi pag full body ang sa aeroplano, mahal Di ba? Kahit i-cremate nyo na lang ako, basta makauwi lang ako. Huwag nyo ko ipapawag dito sa Canada, sabi ko ganyan. So ano pa nangyari? So hindi ka nag-overdose, hindi. Anong sinunod na inisip mo? Inano ko na lang na, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign. Sabi ko na, paglabanan ko to, yung sa ko. Bigla na lang, sa akin na nawala nalusaw yung sa buto. Diba, may cancer na ako sa buto. Nawala siya. Paano nangyari yun? Sabi ng doktor sa akin, sabi ko, hindi ko nararamdaman. Usually, minsan pag nararamdaman ko, nagtatayalilon na lang ako. Oo, pain reliever. Pero yung bago yun, sinabi ko kay Lord, sabi ko, bigyan mo ako ng sign na kakayanin ko to. Kaya nga nawala siya. Sa gulat ka din yung doktor, nalusaw yung sa likod ko. Teka muna, di ba nag-usap tayo ilang months na yon, tayong tarikan? Mga 2 buwan na ba yon? 1 buwan? Ibig sabihin, from that time hanggang ngayon, hindi na sumasakit yung buto mo? Wala na. Aba? Wala na siya. Kumbaga, sabi ko nga sa'yo, miracle nga Nag-cancer free ako. Hindi naman actually cancer free kasi ang inaano lang ng doktor, wala na silang makita. Nag-MIR ako, wala nang bukol. Dito. Wala, hindi nila masasabing cancer free. Oo, dahil lahat naman meron nga. Sabi nga kahit normal meron. Oo, sasabihin sa'yo ng doktor, ang cancer free, mo yan? 5 years. Diba? Sa akin, ako na lang kiniklaim ko na. Kasi, Amen, di ba? Yun na yun. Pinag-pray ka, tapos di ka maniniwala, di ba? Oo, kasi talagang inano ko kay Lord, sabi ko, Lord, ayoko magpakapatay. Sabi ko, hindi mo will yan. Hindi mo yan, sabi ko ganyan. Bigyan mo ko ng sign na nalabanan ko to. Sabi ko ganyan. Yan, tinapos ko yung radiation ko, nag-chemo ko. Wala siya, nalusaw. Kaya nga di ba? Pero ilan yun? 15 na biopsy na lahat siya positive.
active pa ha. Active pa sila lahat. Sure na sure yun. Oo, active pa. Diba? Sa 21 na radiation, nakuha niya. Diba? Kasi sabi ko, hindi sa radiation yun. Galaw lang damay ni Lord yun sa akin. Amen. Oo. Parang, diba? Talagang sabi ko nga pag uwi ko lahat ng kayo, diba? Magte-testimony ako. Oo. Kasama ako tol Kasama ako dun Magte-testimony ako na talagang ibibideo kita. kung ano yung nangyayari sa akin dito sa Canada. Kasi kung nandiyan ako sa Pilipinas, siguro wala na ako eh. Kasi sa Expenses. Oo, talaga tinanong ako ni Lord. Hindi ako pinabayaan kasi alam niya na andyan yung hindi ako magbabago hanggang nandyan ako sa Pilipinas eh. Kumbaga, andyan yung Chick boy ka, chick boy. Ang ginawa niya, dinala niya ako sa Canada. Oo. Para mawala. Diba sa kwento mo, parang parang sila Rudy Fernandez, sila Robin Padilla, nakikipagsuntukan ka sa kalye, ganon. Oo, nagmumotor ako, basta hindi ko lang makursunadahan, talagang dinahabol ko. Pakala mo, laking tao no, di ba? Talagang sabi ko kasi, baka git-git lang ako ng taxi, baka habulin ko yung taxi. Oo. Talagang, ganon. Tapos naramdaman, ko na rin yung nabugbog ako. Nabugbog ako kaya, di ba? Nakwento ko sa inyo, nabugbog ako sa Malabon talagang, buti hindi ako sinaksak, hindi ako, talagang sabi lang ng kapatid ko, hindi, wawasakin lang yung mukha ko, kasi inano ko ng paso sa buka. Talagang pinag-anohan yung talagang wawasakin lang yung mukha ko. Grabe. Pero hindi ako pinatay. Wala gising ako, nasa ospital na lang ako. Di ba? Oo. Kinala ako ni Lord dito sa Canada. Ayun. Oo. Pero kung tutusin, di ba? Wala kang kamag-anak, wala kang kasama dyan. Parang ang hirap din. Di ba? Kung isipin mo, di ba? Pero yung pala, ibang plano. Alam mo, ang ni Lord, parang makapag-ano ka. Ikaw mag-isa, maramdaman mo. Ang galing talaga ni Lord Biro mo Sige, sinabi siguro ni Lord, hanggat may kasama ka, hindi mo ako maalala Oo nga masaya ka Happy ka hindi mo O ngayon, ikaw mag-isa, kita ko. Nanambali ka sa akin, naalala ko ako. Lord, sabi ko, laking pagkakamali ko. Sabi ko, talagang, noon, hindi ako nagdadasal, hindi ako ngayon, diba? Parang, thankful. Mag-ano ako sa kanya. Magbalik loob ako sa kanya. Diba? Parang, may plano talaga, Lord, sa akin Yung plano natin, bali wala yung plano natin sa kanila, mas maganda sa kanya. Oo, mas maganda sa kanya. Teka muna, tol. Kasi nakakwentuhan ko nga yung hipag ko yesterday. Diba, yun ay nurse din Sabi niya nga, sa US daw, minsan pwede daw yon yung parang, ano bang term yun? Hindi naman mercy killing. Yung bibigyan ka rin ng drugs, unti-unti, para mag-goodbye, parang ganon. Meron din ganon dyan. Ano tawag doon? Parang, hindi ko alam kung anong tawag nila Ang doon, talaga pag hindi na nila kayang, pero kung alam pa nilang masusurvive ka nila, hindi ka nila bibigyan ng gano'n. Papapirmahan ka ng di ba? Ng waiver. Pero yung katulad sa sitwasyon mo, di ba? Parang gusto mo na di ba? Pwede rin, basta payag ka. Ha? Hindi, hanggat kaya nilang hindi ka nila bibigyan ng clearance, ganon. Bibigyan ng clearance okay. Kasi ang doktor, hindi lang ikaw magdidesisyon sa sarili mo Yung doktor, hanggat kaya pa nilang hindi sila patay, di ba? Ang nga nila, para ka Teka muna, matanong ko lang, yung doktor mo, wala ba siya nababanggit na kayo mag-pray, ganon, o what? Bawal ba, ganon? Hindi naman. Actually, yung ibang doktor sasabihin, bukod sa, samahan mo ng prayer. Okay, meron pala. Alam ko kasi sa US, minsan bawal magbanggit ng tungkol sa God tungkol sa Kasi kung ang doktor mo siguro parang itim, Muslim or something na di Christian. Meron naman mga
Depende kung saan ka mapunta ng doktor. Parang sisimplehan ka lang, no, ganun. Oo, hindi. Sa akin naman, sabi ng doktor, di ba, parang ano niya, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, Okay. kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, magpe-pray ka lang, hindi mag-work. Okay, Kasi parang, hindi oo, naman tama. naman kay Lord di ba? Tama. Para kumbaga, gusto ng Diyos, ayaw mo naman, mahirap yun. Mahirap. Oo. Hindi pa pwede yung ano. Kaya nga ano no, di ba, kasalanan. Talagang, ayaw ka pa ni Lord mawala, may plano pa sa iyo, tapos ikaw gusto mo lang ano. Kasi ating naman may itsura mo. Normal na normal itsura mo. Hindi yung may mga typical na naman, di ba? Ang Oo. laki ng tinaba ko, ang laki ng ano ko. Ito nga, hormones ko lang kahapon. Okay. Sabi ng doktor sa akin, tumor hormones na lang. Kasi nakita ko. Hanggang kailan yon? Mga ilang buwan pa yon? Hindi, every 3 months ang hormones ko Okay. So, balik ko November bago umuwi. Mag-hormones na ako. Oo. Tapos, susunod mo, next year na. Di ba, tama ba tayo nila, Mike, magkakasabay kayo ng uwi? November 18. Oo, di ba nagkakwentuhan tayo? Parang magkakasabay yata kayo eh. Tapos dito ka magpapasko, no? Oo, hindi na ako magpapasko. Oo, imposible ng ano. Kailangan. Kasi yung sa depression ko na doktor, sabi sa akin, you need 2 months rest. Para Ayun. maluwain yung utak mo. Oo. Stress, Oo. yung parang may sinabi siya yung ano sa akin yung kailangan, dapat nga mas maaga pa Kaya lang ako, nag-request ako, mas kung doon ako magpapasko, di ba? Mas maganda yung di ba? Anong malay mo naman, maligaw ka dito sa Batangas. Nandito ako, di makakapasal ka dito. Kasi hindi na ako magkukondo. Hindi, ibig ko sabihin, pag mamamasyal kayo, di pwede kang dumaan ng Batangas City. Pag gusto mo mag-aliwaliw. Oo, malapit lang yun. Oo, Cavite lang eh. Ganun, oo. Cavite lang. Magkakapit tayo dito, kung ano man. Para kita kayo. Pero magkikita naman tayo, Tarikan Club, di ba? Ganon eh. Oo. Sa Valenzuela, pwede naman tayo mag-gano'n kung sakali, di ba? So yun, no? Ako sabi totoo, ano kinamatay ni Mrs. Marquez? Matanda, 95? 95 ba? Parang gano'n. Siyempre, old age na lang. Patanda pa na siya sa daddy ko, no? 80, daddy ko 87 yata, 86. Kaya, yun naman ay nakakausap ko din yun noon. Nung siguro 5 years ago o more, nakakausap ko din siya. Naka-t-shirt ako na nakalagay tungkol sa parang Christian shirt. Parang Jesus loves you. Ganun sa kanya. Ang ganda ng t-shirt mo, sabi niya sa akin. Ganun. Diba? Sa malamang, ano na rin yun. Nasa langit na yun. Yung asawa niya. Wala na yun. Mas naon na yun, matagal na ata yun. Tagal na. Alam mo, pagka ganung 95, mga ganun, hindi mo na dapat yun Kumbaga, mas gugustuhin ko na kaysa naman mahirapan pa ako. Pero alam mo siya, malinaw mata, malinaw kausap, okay pa naman siya. Ang sinasabi mo kung siguro nakaratay na, di ba, ganun. Pero siya, normal Normal yung nakakalakad pa yata yun. Nakaburol sa kanila. Parang yesterday lang nangyari yata yun Wala pang balita So malamang, baka pumunta kami ni Ate Lilia. Oo, ganun. Kasi kaibigan niya yung babae, anak niya, di ba yung babae din? Oo, si Lisa. Ako naman, kaibigan ko si June, saka si Henry. Tapos ninang niya ni Richie, yung nasa Amerika. May plano talaga si Lord. Talagang, kumbaga step by step na ako. Ayun nga, sinasabi ko, nagdadasal ako, Lord. Sabi ko, pag uwi ko, kung may bill ka pa, kung gusto mo pa rin ako bumalik sa Canada, bigyan mo ako ng side. Pero kung gusto mo lang mag-stay ako ng Philippines sa pamilya ko, okay lang, sabi ko. Kaya lang. Kung anong plano niya, no? Oo, ito ang magano sa akin. Sila Atuan kasi parang, sa tingin ko, parang, nararamdaman ko parang, natatakot sila, baka bumalik ako sa dati kong
Di ba? Yung way ng lifestyle ko. Ay, sabi ko, malabo na ginastos. yun. Hindi na yun pwede. Kaya tayo, sabi ko, hindi na ako Unang-una, hindi ka muna kaya makipagsuntukan. Di ba? una na. Saka pangalawa, paano ka mambababae? Wala na yung prostate mo. Paano pa? Kaya nga. Di Di ba ba? sabi mo nga, kaya ro tinanggal ng Diyos yan. Parang, oh, tama na. Ayun na nga, Boundary di ka ba? na, Sabi boundary na. ang dami mong sakit, hindi ko iniisip na magkaka-prostate ako. Ang dami kong sakit na, ang dami mong sakit na dapat, ay iniisip ko nga, magkakasakit ako sa bagay. Kasi inom Ah. ako ng inom, di ba? Oo. 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 Pero ginawa ni Oh, Lord, sa sabi atay. ni Lord sa akin, ang kasalanan mo, ganyan, ang dami mong babae, ganyan, gabi-gabi, tanggalin natin yan, ng kasalanan mo tingnan mo. Diba? Pero sabi Oo. ni Lord, tatanggalin ko yan, pero hindi kita pagagastusin. Ba, oo, di ba? Ako, sagot ko, sabi niya. Oo, sagot ko, Oh, sabi ano ni Lord, pa? Wala kang tingnan mo. may hindi doon. Di ba? Tingnan Libre. mo. Di ba? Mm. Saan ka dinala? Sa Canada na walang gastos. Okay. Di ba? Oo. Oh. Pero tol, anong mapapayo mo dun sa may mga sakit na tulad mo na yun, na medyo nawawalan na ng loob, nawalan ng pag-asa, ganun. Ay, naku, huwag kayong, talagang kumapit lang kayo kay Lord. Talagang hindi kayo pababayaan na, matinding prayer lang. Talagang, ako dati hindi ako naniniwala. Ngayon, Oo, ako din. 100% sabi ko, may Diyos. May Diyos talaga. Walang imposible sa Kanya. What if pare kung marami naman akong pera, kaya ko naman magpagamot, di ko naman kailangan tulong ng kahit sino. Hindi lahat pera. Hindi lahat pera. Nararamdaman ko rin yan. Kailangan mo rin talaga ng gabay ni Lord. Di ba? May mga talaga na, ewan ko Oo. Oo, di ako nga nung inooperahan, handaan na rin ako nun. Sabi ko, iniintay ko na lang makikita ko siya eh. Masaya na din ako eh. Sabi ko, okay na to, hanggang dito na lang siguro ako, gano'n. Pero hindi ako malungkot. Okay lang sa akin. Ako nga sabi ko, Lord, kung kailangan mo na yung buhay ko, isusurrender ko na. Surrender ko na kasi yung mag-reach ako ng 50, bonus na eh. Oo, oo. Diba? Bonus Ilan na taon ka yan. na nga ngayon? 60 na ako sa August. Okay na mo na. 60 na ako eh. Ako nga pre, yung dalawang barkada ko sa college, patay na. Dalawang barkada ko sa high school, patay na. 4. Walang dumating ng 60. Okay, tamo. Ako 61 na. Bonus na natin yan. May plano nga sa atin. Hindi, wag ka muna mawala sa mundo. Ikaw mag-ano muna. Baka meron ka pang maseran, matulungan, o kung Kaya ano nga pa. Kaya nga, yun nga ang inaano ko eh. Kasi talagang gabi-gabi, umiiyak na ako. Si Atoy niya, sabi nga niya, mag-pray ka ng ganito, yung kay ganito na Holy Spirit na talagang umiiyak ako sa kanila. Gusto ko nang magpahinga. Talagang pagod na ako. Sabi ko talaga. Di ba sabi mo nga nun sa tarikan, wag na ako pagdasal ng mga tao kasi ayoko na pagod na nga ako. Hindi lang. Ultimo kapatid ko, inaway ko. Oh? Sabi niya kasi, Lord, kuya, pinagdadasal kita na mababa ang buhay mo. Kaya nga nandito si Lord. Ako gusto ko mamatay. Tapos, hindi kayo naman, pahabain ang buhay. Hindi malaman ni Lord kung ano gagawin sa akin eh. Ako, nagre-request ako, Lord, patayin niyo na ako, di ba? Parang kuhanin niyo na ako. Tapos kayo naman, Lord, pahabain niyo pa buhay ng kapatid ko. Nalilito sa si Lord. Sabi ko, hindi pa naman, Lord, nagagalit ako sa kanila. Kasi sabi ko nga, gusto ko Dahil siyempre, pagod ka na din, hirap ka na eh. Talaga eh. Oo naman. Hirap na ako. Talagang, diba? Tao ka lang naman eh. Tao ka lang. Ang inaano naman ng mga kapatid ko, pinasasama na ng loob ng kapatid ko. Andiyan yung anak mo, nandiyan yung asawa mo. Oo. Diba? In times of needs na ganyan, hindi naman di ba? Parang hindi ka man lang nila sinuportahan, di ba? May sakit ka. Di ba? Parang wala. Hindi ako pinuntahan, hindi ako dinalaw ako. Tinanong lang. Pero wala.
Ganun talaga, Oo, sabi ganun ko. talaga. Ang tumulong naman sa'yo, Diyos, mas mabigat, di ba? Kaya nga, sabi ko na lang, okay na yun. Hindi na yun, Oo. ayaw ni Lord, magtatanim ka pa ng sama ng loob, di ba? O sa sama ng ano sa tao. Oo. Okay, Hindi, sabi ko. hindi naman sa pag-ano, tayo naman nga, sabi nga natin, mga walang iya din naman tayo dati, di ba? O, may mga kasalanan din tayo eh. Kaya minsan, yun na lang din iisipin mo eh. Hindi rin tayo naging perfecto eh. Sabi ko nga kay Lord, kung kulang man yung buhay ko sa kabayaran sa mga kasalanan ko, di ba, parang talagang susurrender ko na, di ba? Kaysa, sabi ko sa kanya, kaysa makagawa pa ako ng hindi ka lugod-lugod sa'yo, paano, isusurrender ko na ang ano ko sa'yo, di ba? Talagang black sheep ako sa pamilya namin, ako talaga black sheep, alam mo yan, sabi. Pero lahat yung pinagsisihan ko, sinabihan ko ng mga kapatid ko, kaya ko lang yung bakit ko ginawa yun, bakit ko yun ano yun. Humingi ka ng tawad, ano? Naintindihan naman nila. Naintindihan naman nila kasi nga, ganun Lahat naman tayo eh, no? Nung panahon natin sa Marulas, ang kukulit kaya natin din, no? Pero compared mo naman sa ibang lugar, mabait pa rin naman yung style natin. Pilyo lang. Di ba? Pero ano tayo nun, ibig sabihin, hindi tayo, talagang happy-go-lucky tayo. Oo, ganun lang. Hindi tayo kapos sa talagang nasa Laki sa layaw, ganun. Di ba? Nasa middle class tayo. Hindi naman tayo nang hold up, nare-rape, hindi naman ganun. Yung sa kanya, hindi tayo naggamot, hindi tayo ikaw lang. May mga barkada, kilala mo na yung mga barkada namin nag-impluwensya dito, di ba? May mga chonky, yan, ganyan. Dito nga ngayon, may tropa ako nagtatrabaho. Hindi naman tropa, actually kasama ko sa trabaho. Na 25 years old siya. Laging gumagamit. Kasi legal ang marijuana rito, di ba? Pang-ano din daw yan eh, pang-antidepressant din. Ay, di ba? Mga drug, mga medicine, ganon. Sa cancer din yata, di ba? May study, cancer din. Gamot din yung cannabis. Hindi mo ititin. Yun nga. Kasi iba Pill. tama ng itit Recreational na. Ganon. Ibo-boil mo, tapos iinumin mo yung patas. Mm. Pero hindi mo inumin. Iba ang ano nang iinumin mo di ba? Di ba pag may sugat ka dyan sa atin, dahon ng bayabas. Kumbaga, galing din sa Diyos yan eh. Mga halaman, lahat naman ng medicine galing sa nature eh. Dito, dahon ng marijuana ginagamit. Pag may sugat, din ang nilalakpan-laklas, dahon ng marijuana. Kasi dito pwede ka magtanim 4 na paso. Yun ang minimum na pwede mo itanim. Okay. Pag lumagpas ka ron, uulihin ka. Pero may nabalitaan ka ba dyan na nakamariwana, gumawa ng krimen? Hindi naman sila, wala naman. Ang inaano lang nila, yung siyempre, minsan na-high sila, aksidente. Ganon. Na-aksidente, ganon. Pero hindi, bihira yung maano ng krimen. Kaya nga. Ang matindi kasi dito, yung cocaine. Yun kasi, siyempre mahal yun. Pwede ka nang magnakaw di ba? Pambili. Di ba? Yung marijuana, tatanim mo lang kamo sa paso. Anong gastos mo dun? Wala, di ba? Ito nga, yun nga, sinakinet ko sa'yo, yung trabaho ko ngayon, bata pa siya, 26 years old, na kasama ko sa trabaho. Kuya, sabi niya lagi, pag uuwi kami, Kuya, score tayo. Sabi niya, Pilipino? Pilipino. Masarap siya. Sabi ka, ako, baliktad yata. Sabi ko, ako may edad, dapat ako mag-aakay sa'yo. Baliktad. Ako yung inaakay mo papunta sa di ba? May apo ka na ba? Wala pa. Wala pa kasi Hindi ba isipin mo, di ba? Sabi ko sa kanya, napakapangit yata tignan. Sabi ko, ako yung may edad, ako yung naakay mo sa kasamaan. Ikaw akayin mo sa kabutihan. Di ba? Oo.
Wag na. Eh, Ano na. hindi ko, hindi ko papatulan yung gano'n. Hindi ko, Kaya nga. Dito sa Pilipinas, mga lolo, lola, mga dick pusher. Baligtad na, panahon natin. Sasabihin sa'yo ng lola mo, oh, umitit na naman kayo ng adik. Di ba? Ganun sasabihin. Ngayon sila yung mga adik. alam mo, kaya lang naman nila nagagawa yan dahil siyempre kulang na rin sila sa pagkain. Oo, hirap ng buhay. Dito sa Pilipinas, hirap. Kapit sa ano ka na lang, di ba? Baka magpo-pusher ka na talaga. Walang trabaho, walang ano. Hindi mo rin masisisi yung mga Kaya nga. Kaya hindi rin sila dapat silang isalvage, di ba? alam mo, may kaibigan ako dyan, may prostate din siya. Pasabay kami. Sabi niya, buti ka pa. Ako start pa lang ng prostate. Alam mo, ang unang start ng prostate, pag may prostate ka, ultrasound Yan ang una ultrasound ka para makita kung ano na di ba? Oo. Pag ultrasound pa lang nila, wala na panimula ng prostate. Hindi na nila tinuloy, hindi na siya nagpagamot. Ito, nung pagtawag ko last year sa kanya, wala na, patay na. Oh? Patay na. Ba't ang bilis? Sabi ko kasi yung prostate, talagang yan ang pinakaano na cancer Sabi ko sa'yo, mabilis yung prostate na yan Hindi, nung nagpa-check up siya, medyo malala na ba? Hindi ko alam. Basta sinabi niya sa akin, kailangan ko magpa-ultrasound. Hindi, ang pagkakalaman, hindi ko naman mabigat kasi nga, unang-una, ako rin nakakailangan, di ba? Alam mo naman yan, di ba? O ngayon, nung namatay, parang hindi ako makapagpadala ng abuloy kasi baka sabihin ng asawa, huli na, di ba? Huli na magpapadala ka, patay na, di ba? Siyempre dapat, iintindihin din nila kasi ikaw din, kailangan mo rin di ba? Pero siyempre iniisip din nila yun na parang isipin nila na huli na, hindi na kaya, di ba? Parang dumaing sa yung asawa ko, parang ako, sa akin naman, pinaliwanag ko naman doon sa sabi ko, ako lang naman ang kumakain dito. Oo. Sabi ko sa Ako nga, minsan, mga batchmate ako, doktor, mag-asawa, minsan, binibiro ko itong aking Gcash ganyan-ganyan. Kinikwento nila ba, ang hirap din ang buhay namin dito. Parang gano'n, meron siyang pinag-aaral, na pamangkin, yung mga gano'n, di ba? Oo. Siyempre, lahat may pinagdadaanan, hindi naman lahat puro glory, di ba? Mas mahirap. Intindihan mo yung sitwasyon nila. Kaya lang siyempre, dapat intindihin ka rin nila, di ba? Kung ano yung hindi naman pwedeng bigyan mo siya, pero ikaw naman mo problema. Oo. Paano pag may lumapit ulit? May lumapit uli, 2 uli, 5 uli. Alam nga naman hindi mo rin pagbigyan yun. Magtatampo pa, di ba? Paliwanag na lang. Oo. Sa panahon pa naman natin ngayon, yung mga kabatchmate natin, yun nga, nagkakamatayan na. Kaya ang talaga ako sa akin talaga, dapat maging ready ka ang talagang nakakatakot lang naman talaga. What if merong heaven and hell? Kunwari 1% na lang meron. Kahit na 1% lang yon, nakakatakot pa din. Kung meron ng impyerno talaga, di ba? Malay mo, totoo. Ako sa totoo lang talagang nung binasa ko yung Bible, talagang alam ko may impyerno. Alam ko, ayoko. Kaya gabi-gabi bago ako matulog, talagang nagsisisi ako lahat ng ko. Kasi ayoko. Di ba? Tayo naman, di ba ako naman ay ilang taon ba? Almost 7 years ba kami na as Christian, nagse-church. Binasa ko din, pinag-aralan. Ang religion, mali yun, di totoo yun. Yung sasabihin religion, kami lang maliligtas, mga ganun, wala yun. Ang talagang dyan, kausapin mo siya, personal. Yan, kahit na anong oras, bago matulog. Kaibigan mo siya Kaibigan mo siya. Hindi na ako nag-ano sa religion. Basta ako, kausap ko na lang siya. Oo. May diba? Yung sabi nga, ba't di ka nagsisimba? Hindi, basta pa ako, yung kausapin ko, diba? Parang, pag nagsimba ka lang, parang simbang lang. Pero siguro, okay din naman. Ang problema din kasi minsan, yung ibang churches, kukulitin ka
Kukulitin ka na, di ba? Pag di ka pumunta o anong ganon. Pero alam mo, nung unang panahon naman si Jesus, papunta-punta yan ng mga bahay-bahay. Hindi wala naman yung permanent na church talaga. Oo, Kaya okay lang, kaya kami sa bahay, nagba-Bible study kami, nag-aaral kami. Parang ganon. Di, kasi okay din naman mag-church. Kaya lang kami sa panahon ngayon, yung aming sitwasyon, medyo nagkaroon ng issue sa aming church para wala na lang gulo, medyo nag-back out muna kami. Pero hindi ibig sabihin nyo na nawala yung faith namin. Mas lalo pang lumakas eh. Ganun. dapat lang na alam mo sa totoo lang, nung ako, gabi-gabi bago ako matulog, nag-aayos na ako, naliligo na ako, nagsusuklay na ako, ito yung damit ko, para pag namatay ako, malinis ka na. Gabi-gabi yan. Nire-ready ko na sarili ko. Kaya bago ang brief mo bago Oo, nakadista na yung account number ko ro, kung sino yung beneficiary. Wag mo na ako isama doon Wag mo na isama doon. Ready yan. Para pag sabi ko, para hindi na mahirapan. Yan ang tama. Yan ang tama. Kasi, halimbawa, yung isa ding firma pag yung mamatay ka, hindi ka kasi handa. Hindi ko pala naisulat, hindi ko na ganun. 'Di ba? Ako yun, ready ko na lahat. Pati mga damit ko, yung mga passport ko, yung mga ko. Pero tol, tayo, sigurado ko magkikita pa tayo sa kabila. 'Di ba? Oo naman. Magkikita tayo. Basta babatiin mo ako doon baka isnabi mo ako sa taas Sabi mo ano. Ha? Lahat tayo doon, magre-reunion doon tayo mag-reunion. Yun. Wala to bomb, 'di ba? Tama tayo, 'di ba? Parang gano'n. Oo. Wala nang palakasan doon sa taas, wala nang 'di ba? Kung sino mayaman o pare-parehas tayo doon. Oo, tama. Di ba? Yun nga maganda eh. Di ba? Kaya mag-aaral ka lang mag-gitara kasi magtutugtugan lang tayo doon, mga phrases, mga ganyan. Oo. Boses na lang, boses, 'di ba? So, para hindi na kita maistorbo. Ano ba, may pasok ka pa kasi. Anong oras na ba diyan? 9:50, mag-alas 10 na. Magpahinga ka na. Tulog ka pa, pasok. Inuwi ko dyan, mag-ganuhan tayo. Hindi pwedeng hindi. Gagawin talagang kailangan ko alam mo rito, alam mo namang ilang taon ako walang kausap. Pag nasa bahay, Sabado at Linggo, wala akong kausap. Kaya pagdating ko dyan, maganyan ako kasi nasabik ako sa kausap. Oo. Sige. Maraming salamat kasi ito nga inulit natin yung kwentuhan natin noong nakaraan, hindi ko na i-record. Para mai-share natin doon sa mga nawawalan ng pag-asa, may sakit, yung mga walang direksyon ng buhay, gano'n. Pray lang, para sa ito ang matutuo ko na talaga andiyan si Lord, hindi ka talaga niya pababayaan. Talagang mag-trust lang kayo sa Kanya. May milagro talaga, Oo, may milagro talaga. Sige na, sige, maraming salamat God bless sa'yo At yun nga, claim na natin, magaling ka na, magaling na din ako. Magaling na si Richie, ang Kuya Ray, magaling na kung ano mga mahal natin sa buhay na may sakit. Pray lang yan, pray lang. Oo. Okay. God bless isang picture naman dyan. Isang picture. Yes. Bye. God bless.